ng Senate? Mukhang mauuna naman sila eh. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. O, tama, tapos na agad. Likan na, kain na tayo. Ay. No, they can present the same witnesses. They can present the same pieces of object or documentary evidence. That is totally up to them. Karapatan naman ng kabilang panig kung sakasakali, kung may basis sila, natutulan niya ang presentasyon yan. Sino naman ang nagsabi? Sino ba nibago na naman? Mahirap naman mag-comment ng walang name. Dapat may name. Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag-convene namin? Pero sir, pwede na ba kayo? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil maghihintay ka lang namang sumagot eh. Pero sir, the Vice President for her answer and yung mga regional... Yes, but these are all pre-trial matters. Yes sir, pero without convening as impeachment court, like hindi pa kayo pumunta sa impeachment court. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Pero sir, Wala pa tayong reception of evidence. kung hindi na siya ng answer, without convening as an impeachment court, anong entity yun? Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yan, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules. Hindi siya kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules. Kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon,
Depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumumpa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Kasi sabi ni Senator Tolentino kanina, you have to convene as an impeachment court before you can ask for answer. Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. You can decide on that, sir, bago kayo bumalik sa session kasi supposedly approval na kayo ng Papadala na namin, siyempre pagdedebatehan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdedebatehan yun malamang sa floor.